Sa ating pong pangunahing balita, nadagdagan pa po ang mga pangalang namomorsyento umano sa mga flood control projects ng gobyerno matapos pong pangalanan ang mga mambabatas na sangkot sa sinasabing mga anomalya sa naging hearing po kahapon ng komite. Sa pagsisiwalat po sa Senado ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, sinabi niyang si Congressman Zaldi Co ang nasa likod ng bilyong-bilyong pondo sa flood control project sa Bulacan. Mula sa taong 2022 hanggang 2025, 426 na mga proyekto daw na nagkakahalaga ng 35 bilyong pesos ang ibinaba ni Co sa kanilang distrito. Ang kapalit daw po ay 20 hanggang 25% na kickback o kabuuang 8.75 bilyong pesos. Opo, na mismong si Alcantara po daw ang naghahatid sa hotel o sa bahay mismo ni Co sa Pasig. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihinging porsyento ng Kong Saldi sa iba't ibang tao. Yan po ang tinig ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Mamaya po nating hihimayin tong kanyang affidavit. Maging ang dating DPWH Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez ay minsan na rin daw pong naghatid ng kickback para kay Co sa penthouse ng isang mamahaling hotel sa Taguig. Nakalagay raw ang limpak-limpak na salapi sa loob ng 20 maleta. Pati po si DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ay idinadawit din sa paghahatid ng kickback. Noong 2023 hanggang 2025, higit daw po 6 bilyong pesos ang proyektong ibinaba ni Bernardo sa 1st District ng Bulacan. Ang pinakamalaki daw pong kickback dyan ay 25% o 1.5 bilyong pesos. Ulit, kung hindi po substandard, ghost projects ang mga ito. Nakinabang din daw sina dating Senador Bong Revilla, Senador Joel Villanueva at Jingo Estrada na una pong itinatanggi nga ang naturang mga paratang at madiin na sinasabing wala silang kinalaman sa naturang iskandalo. Dawit din po sa singitan sa budget ang nooy dating kinatawan ng Caloocan na si Congresswoman Mitch Cahayon Uy. Inirekomenda po ng NBI ang pagsasampa ng reklamo labang kina Alcantara, Senador Villanueva, Estrada, Congressman Zaldi Co at dating Congresswoman Cahayon Uy. Maharap sila sa mga kasong indirect bribery at malversation of public funds. Pare-pareho namang itinanggi ng mga inakusahang dati at kasalukuyang senador ang akusasyon sa kanila ni Engineer Henry Alcantara. Kabilang po sa nadawit si Senator Jinggoy Estrada. Kaya kahit wala pang pinapangalanan, tinamaan si Estrada sa sinabi ni Senator Kiko Pangilinan tungkol sa PDAF scam. Siguro kung yung Napoles cases nauwi dun sa halip na absuelto, kulong, baka hindi na nangyari itong mas malaking kurakot. Sino ba pinatatamaan mo? You're a lawyer! I'm not! You shouldn't be talking that way. Are you questioning the decision of the court acquitting this representation? Yan nga po ang sagutang tinig ni Senator Kiko Pangilinan at Senator Jinggoy Estrada. Itinawid din ni Alcantara si Senator Joel Villanueva. Ang gitang senador, wala siyang tinatago at handa umano itong magpaimbestiga. Itinanggi rin ng dating senador na si Bong Revilla ang mga akusasyon ni Alcantara. Wala raw siyang kinalaman sa kahit anong ipinaparatang laban sa kanya. Ayon naman kay Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co, walang katotohanan at basihan ang mga paratang laban sa kanya. Handa raw siyang magsalita sa tamang lugar at sa tamang panahon. Ang tanong diyan, kailan siya babalik sa Pilipinas kung babalik pa siya? Bukod sa tatlong dati at kasalukuyang pong senador, sinabi ho naman ng kampo ni dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez na 6 na senador ang talaga daw ho umano'y dawit sa anomalya ng flood control. 4 daw sa mga ito ay incumbent habang 2 ay dating senador. Una nga pong pinangalanan ni Hernandez na Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Pinangalanan din po ni former Bulacan District Engineer Henry Alcantara si dating Senador Bong Revilla. Pero niliwanag po ni Alcantara na wala siyang personal na transaksyon kay Revilla.
Bukod sa mga senador, sinabi po ng abogado ni Hernandez na dadami rin daw ang mga listahan ng sangkot na kongresista. Kabilang daw ito sa mga nilalaman ng computer ni Hernandez na kanila po namang ibinigay sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Muli, mariin pong itinatanggi nila Senador Joel Villanueva at Jingo Estrada ang naging paratang ng mga dating inhinyero ng DPWH. Samantala, ibinulgar naman ng mag-asawang Diskaya ang dayaan sa bidding sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon sa mag-asawang bilyonaryong kontratistang sina Sara at Curly Diskaya. Sa pagdinig nga po ng Senate Blue Ribbon Committee, scripted daw ang mga bidding sa gobyerno. Bago pa man daw kasi ang bidding, naibenta na ang proyekto at nakaukit na ang pangalan ng mga nanalong contractor. Sa katunayan, mula taong 2022 hanggang May 2025, 421 flood control projects ang nakuha ng mga kumpanyang konektado sa mga Diskaya. Tumataginting po yan mga kapatid na mahigit 31 billion pesos. Noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, 10% lamang daw ang kickback. Tumaas po yan sa 12 to 15% sa ilalim naman ng panunungkulan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dumoble pa raw ito sa 25 to 30% sa kasalukuyang administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dagdag pa ng dating DPWH Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez. Mula noong 2019, sa panahon ng dating Pangulong Duterte, lahat ng proyekto sa Bulacan, First District ay puro substandard. Ang Bulacan First District DPWH ay hindi lang po First District ang sakop ha. Opo, 3 distrito po ang sakop nila. Diyan po sa lalawigan ng Bulacan. Samantala, sa iba namang mga balita, sinampahan daw po ng 3 counts ng murder sa kasong Crimes Against Humanity si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Nilabas po ng ICC ang buod at mga detalye ng mga kaso ng dating Pangulo. Ayon nga po sa dokumento, 78 ang biktima ng umano'y pinaslang o tinarget ni Duterte nung siya pa ang mayor hanggang sa maging Pangulo. Kabilang dyan ang 19 na biktima sa Davao City mula 2013 hanggang 2016 noong pong siya ay mayor pa ng lungsod. Nandiyan din po ang 14 na high-value targets mula 2016 hanggang 2017. Gayon din po ang mga pagpatay at tangkang pagpatay sa ilalim po ng barangay clearance operations mula 2016 hanggang 2018 na mayroong 45 biktima. Kahapon po sana ang confirmation of charges laban kay Pangulong Duterte pero ito'y ipinagpaliban dahil sa usapin po ng kanyang kalusugan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.